Ay, pre, kumusta? Oh, yan, paring Justin sabi, pre, paring Jun yung motor ko ganito eh. Unit na yan, gaya ng sayo, Kawasaki Badja na CT125. Yan. Ngayon, ang problema magpapalit daw siya ng brake shoe sa huli. Ano bang match na brake shoe para dito? Sa ganitong unit na to, CT125 Kawasaki Badja. So yung akin, ito meron ako nabili pre, ganito siya, Makoto na brand. Yan, Makoto brand, Japan din ito. Okay din ang brand na to. Ngayon wala kang makikitang match na pang ganito CT125. Ang naka-label dito sa model niya is iyan, kasi ito kasi maraming maguguluhan yan, lalo na kapag first time pa lang nila magbibili ng pyesa. Ang tatanungin talaga nila pang CT125 na Kawasaki Badja. Ang lalabas dito, ayan yung modelo niya, HD3, yung Kawasaki na luma pre, yung D2T, yung mausok, ayan, HD3 yon, HDX, at saka yung Wind 125, yung mga nauna. Bago nagkaroon ng CT125, ang una, CT100 lang una eh. Di ko tandaan anong taon yun. Tapos, ang 125 niya, yung Wind 125. Yung sabi ng karamihan malakas daw sa gas. Well, totoo nga din naman. Pero, persado makina nga lang, malakas siya sa gas. Yung 125. Yan. Tapos, nag-evolve yung Kawasaki CT125 na. Naglabas na. Tapos, nagkaroon na rin ng CT150. Bago, may nauna pa, Boxer, ayan. Boxer 150. Yung CT100, nag-evolve yan. Gawa nga na yung Wind 125, matakaw daw sa gas. Naglabas sila ng CT125. Then, after, naglabas ulit, CT150 na. Okay, so, ayun. Ganito yung mabibili. Sa Lazada at Shopee, meron nito, pre. Nakakita ko nito doon, halagang 170. Meron na, Makoto na brand. Pag i-search mo kasi yung CT125 Kawasaki Badja, ang lalabas ganito. Pero naka-label sa box niya, pang HD3, HDX, tsaka yung Wind 125. Match naman yun sila, since ang manufacturer ng unit is from Kawasaki. Kawasaki din namang mga yan HD3, Kawasaki yan. Wind 125, Kawasaki yan. Kung magkano, sa shop nabili ko to 200 pesos. Ngayon, kung bibili ka sa Shopee, meron naman. Sa Lazada, pre, meron din. May nakita ko doon, mas mura. Magkano sa Lazada? 170. Plus shipping fee, 30. Di 200 pa rin. Pareho lang yun sila. Makapal naman, okay din naman. Ayan, spring, okay ba spring? May mga nangyari pre, kwento ko lang din. Yung bumili ako dati ng brake shoe na ibang aftermarket, ibang brand. Ang naging problema, yung spring katagalan na putol, nabali, tapos kumalang dito, nasira yung hub ng motor. Yan, yung pinakagitna, nasira yung hub. Yung dito, yung housing nito. Kinayod niya, kinain niya. Kaya, pina-reface ko pa yon. Yun yung naging problema sa mga aftermarket na pyesa. Pili lang din kayo ng maganda kasi okay naman ito. Ang problema, minsan yung spring nababali, napuputol, or kaya naman, kasi yung nakakabit dyan na stock, original yon, matibay yon. Iba, pinapalitan nila ng spring. Kukunin nila yung luma, kakabit nila dito. Kasi trusted na nila yun Ayan. Tapos yung luma ko, ganito, magpapalit ako, ipapa-brake banding ko yan. Hindi ko yan itatapon. Kasi stock yon. Original yon. Papa-brake banding ko lang. Para may reserva ulit. Mas mura yung brake banding kumpara bibili ka ng bago.
Tsaka, ayun, maliban dun, meron iba may mga katanungan dun eh. Sabi niya, pre, yung brake pedal ko naman, masyado na malalim. Ganito. Ayun, lalim na. Anong problema? Pwede ba adjust ba or palitin na ba talaga? Ang tanong niya, kung palitin na ba talaga? Eh, sabi ko naman, depende. Hindi naman porkit lumalim na yung brake pedal, palitin na agad yung brake shoe. Minsan, adjust lang ang kailangan. Gaya nito. Yung adjustment niya nandito. Yan. Pinipihit lang ito, pahigpit. Kung yung from una, yung stock ay hindi pa nagagalaw, higpitan mo lang siya dito. Yan. Ng clockwise, hihigpit na yan. Bababaw na to. Pero yun nga, depende nga. Ito, tignan mo rin to. Ito kasing lever na yan, dapat nandito lang yan. Ngayon, pag yan ay nakasagad na doon, ibig sabihin, sagad na rin yung adjust niya. Yan. Pag sagad na yung adjust, tapos malalim na rin talaga to, tapos yung preno mo umiik na, pag preno mo, gumagano na siya. Doon mo masabi, palitin na siya. Gumaganyan. Maingay yun eh. O di kaya naman, kapag ka maingay lang, mababaw naman yung brake pedal, pero maingay yung preno, every time magbe-brake ka, gumaganyan siya. Nililinis lang. Kalasin mo, baklasin mo siya. Ito, kinikiskis ng liha. Ganon din yung housing niya. Kasi napapasokan niya ng mga buhangin na maliliit, tapos yung mga metal crush, yun ang nag-create ng sounds. Yun yung gumagasgas sa kanya. Tapos, eto pa, may nagtanong, sabi niya, paring Jun, yung gulong ko naman, nagkaroon ng parang abo, parang ganyan kung papasin niyo, di ba? Hindi ganyan ang kulay niyan eh. Parang nagkaroon daw ng abo. Yan. O, di ba? Ang dumi. Sabi niya, bakit nagkaganon? Ano ba resulta nito? Bakit ito nagkaganito? Ano siya, parang maabo. Para siyang napupulbos. Yan o. Di naman to ang kulay talaga niyan eh. Ano ba nangyari? Yun eh, indikasyon na rin na yung brake shoe mo ay pudpud na. Pag ito pudpud na, sagad na, tapos bakal na yung kumakana, bakal na yung gumagasgas, yun ang mahirap. Ang naging problema, kung hindi ito, kung matibay man ito, yung housing niya, yung kakainin niya, yun ang sisirain niya. Kaya, mahirap din kapag pabayaan natin tong, hindi porkit may preno pa yan, okay lang. Kung palitin na, palitan mo na pre, syempre. Kasi kung hindi man ito madamage, minsan naman, binaklas niya pre, okay naman yung brake shoe, makapal pa. Pero yung brake shoe na to, meron tong layer. Hindi porkit hanggang dito yan, hindi porkit makapal yung grip niyan, malalim pa yan, okay pa siya. Minsan kasi, yun nga, mga aftermarket tayo, no? O kaya sa brake banding na hindi maganda yung pagkakagawa. Hindi naman lahat. Ngayon, yung layer na to, may malambot yan na nagko-compress. Pag nag-brake tayo, bubukat to, kakapit to dun sa housing para ihinto yung gulong, ihinto yung motor. Pero minsan, pag napudpud yun, kahit makapal pa to, may part ito na matigas. Kaya pag matigas na siya, yung natitira niya na, ano ba tawag nito? Ito yung, na yan, pang brake lining, yan yung brake lining na yan, kahit wala pa siya dito, matigas siya. Kaya nangyayari minsan, ang napupudpud ngayon, yung housing, hindi na dito. Hindi na ito napupudpud. Kasi matigas na part na yung tumatama sa kanya. Kaya minsan nakakita tayo ng ganyan. Ayan pre oh. Yan. Pag nakakita kayo ng ganyan sa gulong nyo, palitin na to. Sobra-sobra na yan eh. Pag nilinis nyo to, pag binugamin siya, bubugaan niya ng hangin yan eh. Lundagan yung alikabok oh. Ganun lang yun siya eh. Yan. So, yun lang. Yung Makoto na brand, okay ito. Ginagamit ko to kahit doon sa yung isa kong motor na Supremo. Yan. Yung sa Supremo naman, ang match doon, pang Honda Beat. Pero same sila ng size ng brake shoe. Alam ko naman, kung para sa harapan, ewan ko kung match ito. Palagay ko, mas maliit yung sa harapan eh. Kasi dati ganun. Ewan ko lang. Pero palagay ko mas maliit. Pero di ko sigurado yun ha. Lagay nyo na lang sa baba
Yun doon sa may ideya para dyan. So, ayun lang. Para sa katanungan na simple, sagutan natin ng simple. Salamat. Thank you, pre. Bye-bye.